Mga kapuso, kabi-kabila po ang mga aksidente ngayon. Sa Mindanao, ang masaya sanang event nauwi sa trahedya. Sa naganap na isang motorcycle endurance challenge, isa ang nasawi habang 12 ang sugatan, kabilang ang 3 menor de edad na nanonood lamang. Sa kuha ng CCTV, marahang binabagtas ng tricycle ang kalsada nang biglang salpukin sa likod na humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng impact, napaangat ang tricycle at ang bumanggang rider sumemplang. Sa isang crossing naman, nakuna ng rider na ito na may daladala pang mga bulaklak na bumagsak sa kalsada matapos daw banggain ng rider. Ang lalaki nagtamo ng bali sa kanang paa. Meron pang motorsiklo na pumailalim sa bus. Base sa paunang investigasyon ng LTO, nangyari ang sari-saring aksidente dahil sa sandamakmak na traffic violations na ginawa. Sabi rin ng LTO, wala daw koordinasyon ang organizers. Ang aksidenteng yan ang ating tatalakayan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, hindi lang endurance races, maraming events ang kabi-kabila ngayon. Ano ba ang habol ng mga masasangkot sa aksidente sa mga ganitong events? Well, very challenging talaga yung nakita natin, itong ganitong mga insidente. Sa bawat araw, madami na tayong nababalitaan ng mga insidente sa lansangan, dala ng mga driver na hindi sumusunod sa mga batas trapiko. Kapag isipin nyo pa sa nangyaring to, multiplied by 1,000 riders ang involved na humaharurot sa mga lansangan, talagang nakakabahala. At hindi na balik kung nasa isang stadium lamang sila, sa isang enclosed space, na kahit na gaano kabilis o gaano ka-reckless sa mga involved, sila-sila rin ang masasaktan. Ang problema nga ay kung sa pampublikong lansangan nagaganap ang mga event, na ang nasasama sa nasaktan ay ang mga inosenteng publiko na nanonood lamang. Of course, ang unang dapat habulin ay ang mga individual na involved sa mga insidenteng ganito. Hindi porket may competition, ihahagis at isasawalang bahala na ang traffic rules and regulations. Of course, hindi mawawala ang kanilang responsibilidad na mag-ingat at siguraduhin na walang masasaktan. Dahil ang golden rule pa rin ay kung may gross negligence o pagpapabaya involved at dahil sa pagpapabaya na yan ay may nasaktan o namatay, magkakaroon ng pananagutan para sa danyos o damages para sa naging resulta ng aksidente. At ano naman ang damages na yan? Maaaring actual damages, pagpapagamot sa ospital, at kung talagang malas at may namatay, cost ng burol at pagpapalibing. Kung na-ospital ang mga biktima at hindi nakapagtrabaho, maaari din isama ang nawalang earnings. Siyempre naman, kung hindi naman na-aksidente, ay di sana nakapasok sa trabaho ang biktima. So, kailangan panagutan yan. Maaari ding may moral damages for pain and suffering ng biktima or para sa hinagpis at paghihirap kung meron ngang namatayan. At kung sobrang pabaya, may exemplary damages. Kung may namatay, maaaring ding bayaran ang loss. Ito nga yung loss of earning capacity, yung kinita sana ng biktima, kung hindi naudlot ang buhay niya, maaaring compute ito base sa life expectancy ng isang tao. At hindi lamang civil liability meron, alam po natin na may kasong kriminal for reckless imprudence. Pero hindi lamang ang individuals na kasama sa ganitong event ang posibleng managot. Maaari din managot ang mga organizer nga ng isang event na tulad nito. Ang mga organizer ng mga ganitong klaseng event ay ng mga challenge at paligsahan ay malaking posibleng pananagutan. Kasama na rito ang mga event tulad nga, di ba, yung mga fun run, yung mga athletic challenges na may tumatakbo, may lumalangoy, may nagbibisikleta, or even all of the above. Kung tutuusin, malaki ang responsibilidad ng mga organizer na siguraduhin na ma-prevent ang mga posibleng aksidente na mangyayari. Hindi lamang sa mga contestants, pero sa publiko na rin. Ang mga responsibilidad ng organizer ay nakatalakay na ng Korte Suprema sa isang kaso ng isang marathon runner na sumali sa isang 10-kilometer marathon mula sa Batasan hanggang Quezon Memorial Circle. At syempre, sa lansangan ang takbuhan. Sa kasawiang palad, merong humarurot na jeep at nasagasaan ang marathon runner na to. And he was only 18 years old at that time na student ng UP. Actually, nakasabay ko pa yata to. Umabot po ng 37 years bago nagkaroon ng closure ang pamilya
ng biktima. Sabi ng Korte Suprema, nagkaroon ng pagpapabaya ang mga organizer ng marathon dahil hindi nila sinigurado ang safety ng mga runners na tumatakbo ng malapit sa mga sasakyan na busy sa lansangan. Pwede naman daw pumili halimbawa ng ibang ruta na hindi masyadong exposed to traffic ang mga contestants. Dapat may handang medical team na maaaring sumaklolo agad at higit sa lahat, dapat ay sapat ang mga marshal o taong kinuha para magbantay sa mga nakilahok na tumatakbo sa daan. So kailangan suriin ang mga insidenteng ito kung meron ng pagpapabaya sa parte ng mga individual riders involved at tingnan din ang mga ginawa ng organizer kung ito ay sapat na nga under the circumstances. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me. Ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.